Elizabeth VIII, Elizabeth's POV. Nang matapos si Dr. Francis ng pagguha sa akin ng kailangang cells, ay agad na kaming lumabas. Naabutan ko ang asawa kong tahimik na nakaupo habang naghihintay sa amin. Sorry to keep you waiting. Saad ko kaya nag-angat siya ng tingin habang nakaekis ang dalawang braso. Is it done? Tanong nito na ikinatango ko at naupo sa tabi niya. Ito na po ba ang whole count ng sperm, Mr. Ignacio? Tanong nagdoktora Frances na makalapit to sa kanyang working table at dinampot ang maliit na transparent na lagayan at sinilip-silip. Yes, tipid namang sagot ng asawa ko. Tumungo ang doktora sa isang mini-fridge at doon inilagay ang dalawang maliit na lagayan na naglalaman ng sperm naming mag-asawa. Kailangan pong ilagay na cold place to remain the shelf life. Paliwanag nito. Nang okay na, naupo na rin ito sa kanyang civil chair. Sakto naman bumukas ang pinto, bumungad ang nakangiting si Eleanor. Diretso tong naglakad papalapit sa amin. Tapos na? Yes, Dr. Eleanor. Result mo na lang ang hihintayin natin? Sagot ni Dr. Frances. After po ba nito, proceed na sa surrogacy? Yes po, but I prefer bumalik kayo sa isang araw para doon na natin isasagawa ang cells transfer injection sa surrogate mother. I just want to make sure kung magiging successful talaga ito. Saad ng doktora na ikinatango naming tatlo kaya't binalingan ko si Hector na titig sa gawin ni Eleanor. It irritates me. Kasama ako pero sa iba tumitingin. Napansin kong simula nang makarating kami, madalas kong mahuling nakatingin si Hector kay Eleanor. And it makes me feel uncomfortable kayong nararamdaman kong asawa ako pero parang saling pusa lang. May tanong ka pa ba, Hector? Tanong ko rito kaya napukaw siya. Wala na. We'll go ahead, Dr. Francis. Paalam ko na rito at sabay-sabay na kaming mga tumayo. Alright, balik na lang kayo sa isang araw. Nauna na akong lumabas kasunod sa na Hector at Eleanor. Parang ayoko silang lingunin pero di naman ako po pwede na magpadala sa emosyon ko kaya hinarap ko pa rin sila. Mauna na kami, Eleanor. Ngumiti lang ang kakambal ko. Sige, kailangan ko na rin bumalik sa trabaho. Kailangan na ako sa loob. Tumalikod na to at bahagyang nag-wave ng kamay hanggang sa mawala na siya sa paningin namin. The whole time na kay Eleanor ang atensyon mo, di na nga ako nakapagpigil na maglabas ng saloobin. Kumunot ang noon niya. What? Wala akong sinabi. Tumalikod na lang ako at narinig ko na pumura ito. Nakasunod siya sa akin hanggang makarating na kami ng parking lot at sumakay na ako sa front seat. Hindi muna nito binuhay ang makina at humilig paharap sa akin. Ano na naman ba, Elizabeth? Tila iritado nitong tanong, ngunit sinamaan ko lamang siya ng tingin. Madalas kung umasta ka, akala mo walang kasamang asawa na may pakiramdam. Nahilot ni Hector ang sentido, ngunit nanatiling nakarap sa akin. Tatanungin kita, Elizabeth. Sinong nag-insist na gawin to? Pumayag lang ako sa kung anong gusto mo tapos ngayon ito pa ang pinapakita mo? Kung magsiselos ka lang din naman pala dahil sa pesting surrogacy na to, bakit ka pa pumayag na isagawa to? Because I want to give you a child. Kahit na isa lang. Kahit alam kong mag-lead to na ikakasakit ko. Sumusugal ako, Hector, wag lang tayo maghiwalay. Kaya kahit halos matunaw na ako sa tinginan yung dalawa, sige lang. Itutuloy ko pa rin kasi mahal kita. Ganon kita kamahal? Litanya ko kasabay ng pag-alpas ng mga luha ko. May nalalaman ka ba, Elizabeth? Tanong nito na ikinabigla ko. Anong isasagot ko? Hindi ka magkakaganyan kung walang gumugulo sa isipan mo, so tell me honestly, ano ang nalalaman mo? Muli nitong tanong at sa pagkakataong to, mas seryoso na ang boses nito. Lahat! Tapat kong sagot kasabay ng pagyuko at paghikbi. Pansin kong umayo si Hector ng upo at palatak na napasandal sa upuan. Kailan pa? Anito sa akin. Sa mismong araw ng kasal natin. Nakita mo? Yes, I saw everything. Bakit natahimik ka sa buong pagsasama natin? Bakit hindi mo sinabing may alam ka? Alinsunod niyang tanong nang di ako tinatapunan ng tingin. Marahil hindi niya ako kayang tingnan. Malibang manahimik. Kung sasabihin kong alam ko ang tungkol sa naging relasyon ninyo ng kakambal ko, siguradong maiilang ka sa akin at mas lalong magkakaroon ng pader sa gitna natin. Dahilan para hindi mo ako magawang hawakan. Ang pananahimik ko ay tamang desisyon lamang para sa akin, Hector, dahil doon nagkaroon ako ng pagkakataon na maging akin ka kahit di ka naman talaga sa akin. Mahabang sagot ko. I'm sorry. I'm really sorry for marrying you. Patawad sa panggagamit ko sa iyo, Elizabeth.
Para namang literal na nitong sinira ang puso ko nang aminin niyang ginamit niya lang talaga ako. I did not expect him to say this. Inaamin mo na talagang ginamit mo lang ako as rebound? Hindi nagsalita si Hector at hindi makatingin sa akin. I have reasons kung bakit nagawa kitang pakasalan. Anong mga rason yon? Bakit mo ako pinakasalan ngayong di naman talaga akong mahal mo? Ani ako rito. Gusto ko kasing ipamukha kay Eleanor ang pagkakamali niya nang niya tanggapin ang alokong kasal, pagtatapat ni Hector. Ngunit umusbong lang ang galit sa loob ko. You want revenge by using me, her own twin sister. At ang kapalit, ako yung nasasaktan ngayon. Ako ang nagsasakripisyo sa kasal nating simula una pa lang hindi mo na pinapahalagahan. I am trying to love you, Elizabeth. Inaaral kitang mahalin. Anong resulta ng pag-aaral mo? Natutunan mo ba, ha? Mapaklang tanong ko. Elizabeth, hindi to makasagot. Napangiti na lang ako na mapait. Mukhang hindi pa, dahil si Eleanor pa rin ang laman niyan. I know every time you say that you love me, it's full of lies. Dagdag ko habang panay pa rin ang pag-iinit ng mga mata ko. Hindi ko akalain, nahahanto ang pag-uusap namin sa gantong sitwasyon. I'm sorry, Elizabeth, for all the pain I've caused you. Hinging tawad nito kaya mabait din akong natawa. Kung hindi pa magpakaalaman, hindi ito matututong bigkasin na salitang sorry at patawad. Huli na para sa paghingi ng tawad, Hector. Hindi niya na mababagong katotohanan ngayon. Lumalabas pa nga na ako naging kontrabida sa relasyon ninyong naunlot dahil sa pagpapakasal mo sa akin. Pakiramdam ko ako ang dahilan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Don't blame yourself, Elizabeth. Hindi mo kailanman naging kasalanan. You're just a victim here. Biktima ka ng pagiging makasarili namin ni Eleanor. Pero hindi mababago yan ako ang asawa mo ngayon, Hector. Hindi na kita kayang ibalik pa kay Eleanor kung gugustuhin man niyang mawiin ka sa akin. Maninindigan ako bilang asawa mo. His reaction is unexpected when I saw how amazed he is. Wala na akong balak pang bumalik kay Eleanor. Yan lang ang masisiguro ko sa'yo. Marahil alam mo na ang tungkol sa naging relasyon namin pero hindi pa lahat. Masyado nang maraming nangyari sa pagitan namin na hindi maganda, kaya isang tabi mo ang iniisip mo tungkol sa amin ng kakambal mo because there is no turning back. Paglilinaw nito na nagbigay gaan sa pakiramdam ko. Should I trust him this time? Labis-labis ng pagmamahal ko para sa'yo, Hector, ni hindi sumagi sa isip ko na makipaghiwalay sa'yo. I know, Elizabeth. I know. Nabigla ako nang kunin nito ang kamay ko and he hold me tight. Sana ngayon naiintindihan mo na kung bakit ayokong pumayag sa surrogacy. May panahon ka pa para magbago ng isip kung di talaga panatag ang loob mo. Sad nito habang mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ko. Umiling lamang ako. Ika mo nga, there is no turning back. Gusto talaga kitang bigyan ng anak through surrogacy dahil yun na lang huling option. 9 months lang naman nating tututukan si Eleanor and after that, let's go back to our normal lives. Sad ko, ngunit kita ko pa rin ang pag-aalangan nito. Marahil dahil alam naming pareho na mahal niya pa rin ito. Do not mind me, Hector. Kaya ko. Matatawag na ba akong martir na asawa? Kaya kong tiisin ang presensya nila habang magkasama dahil hindi po pwedeng wala kami sa tabi ni Eleanor oras na lumalaki na ang siya nito. Itinatatak ko na lang sa isip ko na para ito sa magiging anak namin. I can't believe na sa kabila ng mga nalaman mo, magagawa mong pasukin to, Elizabeth. Di ko akalain na maaati mo ang alok ng kakambal mo na maging surrogate mother na magiging anak natin. Ngayong kahit alam mong dati kami magkarelasyon, hindi ko rin lubos maisip na aabot dito ang pagmamahal mo para sa akin. Nakakabaliw ang pagmamahal, Hector. Kaya sige lang ako ng sige. Mananatili lang dito sa tabi ko. Sa kabilang banda. Tahimik kaming nakauwi ng bahay matapos sa naging pag-uusap namin. Paakit na sana ako ng kwarto nang hawakan ni Hector ang kamay ko na nakapagpahinto sa akin. Elizabeth? Tawag nito sa pangalan ko, ngunit nanatili akong nakatalikod mula sa kanya. I'm tired. Can I take a rest for a while? Of course, but let's talk a bit. Saan nito kaya hinarap ko na siya. Lahat ng pag-aalaga at pag-aalala na ipinapakita ko sa'yo, lahat ng yon totoo, Elizabeth. I know, Hector. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Saan ko upang patigilin siya. Ang manhid ko para hindi na malayan na may alam ka tungkol sa nakaraan namin ng kakambal mo. Naging makasarili ako, Elizabeth.
Hindi ko inisip ang pagiging buhay mo sa akin. Mas inuna ko yung nararamdaman ko para kay Eleanor, kaya nailagay kita sa posisyong ito. Oo, Hector. Manahin ka naman talaga at napaka makasarili mo pa. Gusto kong sabihin ngunit hindi ko na lang isinatinig. Ganyan ka naman talaga pero ayos lang. Ang mahalaga naman talaga dito, mahal kita. Yun na lang pinanghahawakan ko sa relasyon natin. Ayoko na magreklamo sa'yo at ayoko nang hingan ka pa na masigit sa kung anong kaya mong ibigay. Kontento ko na nasa tabi kita. Yun lang sana at huwag mo ipagkait sa akin. Manatili ka lang sa tabi ko, ayos na sa akin. Anig ako dito at sinikap kong gawaran siya ng ngiti. Elizabeth, muling nitong sambit sa pangalan ko. I don't need your pity, Hector. Hindi mo naman kailangan maawa sa akin. Tanggap ko naman lahat eh. Mapait kong saad saka tumayo dahilan para mabitiwan niya ako. Ngunit maagap niyang ginagap muli ang kamay ko. I love you, Elizabeth. Saad nito nang hindi ko siya nilingon. Mapait lang akong umiti. Hindi mo na kailangan magpanggap pa, Hector. Stop saying you love me. Gayong alam naman nating hindi yun ang totoo. The way you stare at Eleanor every time you see her, nakikita ko sa mga mata mo ang katotohanan. You missed her so bad. I know. Hindi mo lang siya magawang mahawakan dahil nakatali ka na sa akin. Litanya ko dahilan para dahan-dahan itong bitawan ng kamay ko. Naninigip ang puso ko sa simpleng kilos ni Hector. He really still loved my twin sister and he's still longing for her. Sige na, Elizabeth, magpahinga ka na. Utos ito at naramdaman kong tumayo siya sa likod ko. Pilit kong pinalis ang luha ko at winasti ang sarili ko sa harapan niya. Okay, magpapahinga na ako. Iwan mo na lamang ako kung may kilakad ka pa. I can handle myself. Pagtataboy ko sa kanya. Pero nagulat ako sa sunod na ginawa ni Hector nang yakapin niya ako na mahigpit. Tingin mo iiwan kita na ganyan ang lagay mo? Baka pag uwi ko rito wala ka na. Saan nito na ikinangisi ko kaya nahampas ko siya sa likod, sabay kala sa akin. Sige na, kung may pupuntahan ka pa, puntahan mo na at wag mo akong alalahanin dito. Ayos lang talaga ako. Pagtataboy kong muli habang may peking ngiting nakapaskil sa mukha ko. Wala na akong pupuntahan, Elizabeth. I will stay here with you. Hindi ko alam pero tila isang hele para sa akin ang huli nitong sinabi. Akala ko mag-half-day ka sa office. Ngumisi lamang ito. Sino bang asawa mo, Elizabeth, sa industriya ng negosyo? Pagmamalaki nito na kinairap ko. Sus, oo na, yabang. Maya-maya lang nagulat ako nang bigla niya akong buhatin in a bridal style kaya napatili ako. Dadalhin niya sana ako sa silid namin nang biglang may mag-doorbell sa labas. Nakatingin kami sabay nang biglang pangunot ng noon nito. Ibinaba niya akong muli. Are you expecting a visitor kaya pinapaalis mo ko? May bahid ng pagdududa nitong tanong na sunod-sunod kong ikinailing. Wala no, sino namang iimbitahan ko? Malalayo na mga kaibigan ko. Binaba niya akong muli. Are you expecting a visitor kaya pinapaalis mo ko? May bahid ng pagdududa nitong tanong na sunod-sunod kong ikinailing. Wala no, sino namang iimbitahin ko? Malalayo na mga kaibigan ko. Tumungo na si Hector sa pinto palabas ng gate habang nakaupo ako sa sofa at hinihintay itong makabalik. Maya-maya ay narinig ko ang mga pamilyar na boses na papasok ng bahay kaya agad kong nilingon ang bukana ng pintuan. Nakita kong papasok ang magulang ni Hector na sina Daddy Roderick at Mommy Maribel. Agad akong tumayo para salubungin sila. Mom, Dad, napadalaw po kayo. Bungad ko sa kanila. Nakangiti naman akong niyakap na ina ni Hector kasabay ng marahang paghagod ng likod ko. She's still warm and sweet like she used to be. Oo. Dahil may kailangan tayong pag-usapan ng asawa mo, Iha? Ang ama ni Hector ang sumagot. Mukhang alam ko na kung tungkol saan. Giniya namin sila sa living room at pinaupo sa sofa. Kuha lang po ako na maiinom. Paalam ko muna sa kanila. Tatalikod na sana ako na magsalita si Daddy Roderick na ikinahinto ko. Hindi ka na, Iha. Maupo ka na rito. Di rin kami ganang magtatagal dahil may lakad pa kami. Sinadya lang talaga namin kayo mag-asawa. Pigil nito sa akin kaya naupo na ako sa tabi ni Hector at hindi na tumuloy pa sa kusina. Tahimik lang kami ni Hector na naglalakad, naghihintay sa sasabihin ng mga ito. Nalaman namin itutuloy niyo pa rin ang balak ninyong surrogacy kung saan tutol kami. Panimulan ng biran kong lalaki kaya nahigit ko ang paghinga ko at saka binalingan si Hector. Buo na ang pasya namin. Pinalkong saad sa kanila. Na tila hindi naman nagustuhan ng binan kong lalaki.
You don't know what you're doing, Elizabeth. Tila napigilan pa ng matanda ang magtaas ng boses. Why, he really looks mad. Dad, hindi niyo kailangan pagtaasan ng boses ang asawa ko. Saan ni Hector sa ama nito? Ewan ko ba naman kasi sa'yo, iho, kung bakit mo pinakasalan ng lalaking yon. Wala naman palang pakinabang at hindi makapagdala ng batang maging tagapagmana ng pamilya. Nanliit ako bigla sa sinabi ng matanda. Hindi ko inaasahang sasabihan niya ako ng ganito ng harap-harapan. Alam ko hindi botong ama ni Hector sa akin dahil mas gusto nito si Eleanor para sa anak nila. I know he does not like me in the first place kahit magkaibigan ng mga pamilya namin, but now he shows me how rude an old man he is. Roderick, hindi na tamang sabihin yan. Awat ni Mommy Maribel at nanunuyo ang mga mata nito, bumaling ng tingin sa akin. Wala kayong karapatan na insultuhin ang asawa ko sa harapan ko. Magpakita naman kayo ng respeto sa kanya kahit katiting man lang. Hindi niya kagustuhan hindi ako mabigyan ng anak, kaya huwag kayong manghihimasok sa buhay namin mag-asawa. Hindi ko hinihingi ang mga opinyon ninyo. Makakaalis na kayo kung wala na lang kayong magandang sasabihin. Pagtatanggol sa akin ni Hector, kasabay ng pagtataboy nito sa sarili nitong magulang. Gusto na namang umalpas ng mga luha ko dahil sa panliliit sa sarili at harap-harapang panghihiya ng ama nito sa akin. Ngunit pilit kong pinigilan at nakatulong ang pagdiriwang ng puso ko nang marinig at makita kung paano ko ipinagtanggol ni Hector. Ano na lang ang sasabihin ni Nicholas at Victoria kapag nalaman nilang pinagsasalitaan mo ng hindi magandang anak nila? Panguusig ni Mommy Maribel, asawa nito. Pagpasensyahan mo na talaga itong si Roderick, Elizabeth. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Baling nito sa akin na ikinatango ko lang at ginawa rin sila ng isang pilit ng ngiti. Ayos lang po. Totoo naman ang sinabi ni Daddy. Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Hector, ngunit hindi na ako nag-abalang lingunin siya. Oh dear, sige na at aalis na kami. Pasensya na kayo sa abala mga anak. Paalam na ni Mommy Maribel sa amin. Nang makalabas ang magulang ni Hector ay nilukob kami ng katahimikan at wala ni isang gustong magsalita sa amin. Kaya tumayo na ako at walang imik na umakyat patungo sa aming silid. Pagkapasok ko, sinara ko agad ang pinto at napasandal. Dito ko na nga hindi napigilan ang pag-agos ng luha ko dahil sa mga sinabi ng ama ni Hector. Pinamukha nito sa akin na hindi talaga niya ako gusto para sa anak nito, and is also blaming me for not having a child, kaya ng kung paano ko sisihin ang asawa ko. That old man is too insensitive. Sa pagkakaalam ko, may anak din tong isang babae bago pa man ipagdalang tao si Hector ng ina nitong si Mommy Maribel dahil din sa pag-aakalang walang kakayahang magdala ito noon. Lantarang nag-anak sa iba si Daddy Roderick at doon ito napag-alamang buntis na rin ang asawa niya. Maya-maya nakatulala lang akong nakatingin sa kisame nang bumukas bigla ang pinto at pumasok ang seryosong mukha ng asawa ko. Stop crying, Elizabeth. Huwag mo nang intindihan ang sinabi sa'yo ng Daddy. Pag-aalo nito sa akin habang papalapit at tumayo ito sa paanan ng kama. Hindi na ako umiiyak. Pagsisinungaling ko. Kahit panay pa rin ang tulo ng luha nito sa gilid ng mata ko. Nagsisinungaling ka, Elizabeth. Your tears keep on falling, he said sarcastically. Tama naman kasi ang sinabi ng daddy mo. Masakit lang talaga na tanggapin ang katotohanan. Saad ko naman na hindi pa rin siya tinatapunan ng tingin. Hi, Elizabeth. Buntong hininga ni Hector. I told you wag mo kong intindihin. Saad ko at saka tumagilid ng higa. It's all my fault kung bakit nasa ganito kang sitwasyon at kung bakit ka nahihirapan. Pangaalo nito sa akin at naramdaman ko. Naglakad siya patungong gilid ng kama at naupo sa tabi ko. Can I ask you something? Bumangon ako at hinarap siya. What is it? Talaga bang nagsisisi ka na pinakasalan mo ko? He looked at me intently. No, nasabi ko lamang yon dahil galit ako, Elizabeth. But you don't love me, right? Napilitan ka lang naman, hindi ba? Kasi gusto mo na maghiwalay na tayo. Marami ka pang hindi nalalaman, Elizabeth. Ang namagitan lang sa amin ni Eleanor ang alam mo. Tanda mo ba nung sinabi ko sa'yo na kaya ako pumunta sa kondo niya ay para may linawin? Ito yon ang sagot sa tanong mo. Hindi ako nagsisising pinakasalan kita dahil I realized I made a good choice at di ka naman ganun kahirap matutunang mahalin. Natulala na lang ako sa mga sinabi ni Hector. He seems like he's true to his words.
Ginalugad ko ang bawat sulok ng mukha nito. Hinanapan ng bakas kung nagsisinungaling ba ito, ngunit wala akong mabasa na kasinungalingan. Marahil tama ngang iniisip ko, may mabigat na dahilan sa Hector kung bakit akong pinakasalan niya, bukod sa patanggi niya kay Eleanor ay mayroon pa. Gusto ko sanang alamin, ngunit sa tingin ko, hindi itong oras upang usisain ang problema nila. Malalaman ko rin naman yun sa huli. I don't know what to say or how to react. Saad ko nang may kalituhan at nginitian niya lamang ako. Mas lumapit siya sa akin, hinawakan ng magkabilang balikat ko para ihiga sa kama. Pinakatitigan niya ang mukha ko na tila sinasaulo ito. His actions and the way he speaks to me. May nagbago kay Hector na hindi ko matukoy kung ano. Hindi kaya dala ng panguusig ng konsensya nito dahil sa ginawa nitong pananakit sa akin nung nakaraan? Marahil yun nga ang dahilan kaya he shows his softness most of the time. Hindi na ito gaanong malamig ang pakikitungo sa akin, and the way he looked at me, hindi na to malamig kung tumingin. Parang puno na siya ng init. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa kakaisip sa mga bagay-bagay, Elizabeth. Rest your mind. Saad ni Hector, sabay hagkan sa noo ko na nakapagpapikit sa akin. He is now towering me. His lips on my forehead sends me warmth and comfort. I feel like I want to sleep in his arms while smelling his scent. Ang mga ikinikilos ni Hector ngayon ay naghahatid ng paru-paro sa aking tiyan, and I liked it. Ang sarap damhin. Parang hindi ikaw ang asawa ko. Masyado kang malambing. Hindi ka naman ganito. Bahagya itong dumistansya sa akin, ngunit nanatili kaming malapit sa isa't isa. Masanay ka na, Elizabeth. Dahil babawi ako sa mga nagawa kong pananakit sa'yo, bigla akong nagalak sa narinig. Really? Sana naman maging consistent ka. Pero ayos lang din naman kung hindi, dahil sanay na ako sa mga mood swings mo. Hindi na kailangan maging malambing ka sa akin sa lahat ng oras. Alam ko naman kasi na hindi ka ganon. Shh! Just let me show you what I want to show you, Elizabeth. Sige, ikaw ang bahala. Hindi ko maitago ang ngiti na gustong umalpas sa aking labi. Hanggang matagpuan ko na lang ang sarili ko, malawak ang ngiting ginagawad sa kanya. Masaya na ako sa isiping hindi niya talaga ako pinagsisisihang pakasalan. At sa tingin ko, kaya ko na sigurang makontento kung ganito palagi ang pakikitungo na ipapakita ni Hector sa akin. Elizabeth's POV. Kinabukasan, Eleanor sent us the result of her health examination at wala naman nakitang problema. She's healthy and she's a match to be our surrogate. Nakaramdam din ako ng excitement ngunit may parte pa rin sa akin na nababahala. But I should trust my husband. I gave my trust to him at nangako na hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano pa. Dahil matagal na nitong tinapos ang namagitan sa kanila ni Eleanor. At wala na siguro kung dapat ikabahala. We're now on our way to Dr. Frances, gaya ng sinabi nito nung araw na pumunta kami. Nang makarating, tumungo kami sa entrance ng lobby at doon na nga naghintay sa amin si Eleanor. Habang papalapit pa lamang kami sa kinaroroonan ng kakambal ko ay agad tong napalingon sa amin. At bigla, sumilay ang malawak ng ngiti. Eleanor! Bati ko at agad tong humakban sa pisngi ko. Bumaling naman ang asawa ko na seryoso lamang ang mukha na ipinapakita. He remained with a blank expression at itinoon sa iba ang tingin. Akala ko mamaya pa kayo eh. Let's go. Naghihintay na sa atin si Dr. Frances. Habang patungo kami sa klinik ng OB, ay naisipan kong tanungin si Eleanor. What's your plan after this? Tanong ko na nakapagpapukaw ng katahimikan. What do you mean? Anito. Kapag ba naging successful ka on your first trimester of pregnancy, are you still going to work here in the hospital? Or you will stay at home with us? Tanong ko at kita ko sa side view ko ang pagkunot ng noo ni Hector at nagtatakang tiningnan ako. Oh, so anong ibig sabihin? Sa inyo ako mananatili while my tummy is getting bigger? Yun agad ang tanong nito. Wala sa usapan na sa bahay mananatili ang kakambal mo, Elizabeth. She has her own place to stay. Hindi kailangan sa bahay siya mananatili while she's pregnant with our child. Bibisitahin lang natin siya doon at ibibigay ko na ang mga kailangan niya. Hindi pagsang-ayon ni Hector sa ideya ko. Nakita ko ang pagkabakas ng disappointment sa mukha ng kakambal ko.
So ano, Eleanor? What's your plan for your first trimester? Tanong ko na muli sa kanya. Well, hanggat kaya ko magtrabaho, magtatrabaho pa rin ako. Kakausapin ko lamang si Hector mamaya kapag uwi namin sa bahay, and I will convince him na sa bahay patirahin si Eleanor sa loob ng 9 na buwan. Hindi ako mapakali na hindi ko to matututukan dahil iisipin pa lamang baka madulas ito sa banyo o kung saan man mag-isa o walang kasama, parang naghi-hysterical na kaagad ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad, tumigal sa tapat ng pinto ng OB. Nang bumukas, tuluyan na kaming pumasok sa loob. Nakangiting si Dr. Frances ang bumungad sa amin. Good morning, have a seat. Magiliw niyang bati sa amin at tinuruan niya kami ng mga bakanteng silya at naupo na kami. May inilatag itong mga papel sa lamesa at iniabot sa amin. Kinuha ni Hector ang mga papel at mabilis tong binasa. Nakibasa na rin ako, kaya nalaman ko na isa pala itong waiver. Kasunduan for both parties. Mr. and Mrs. Santillan, you have to sign these documents as waiver sa gagamitin nating IVF surrogacy. Kung may mga gusto pa kayong idagdag, maaari ninyong sabihin sa akin. Saad ng doktora habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa aming mag-asawa. Ang isa na nakalagay doon ang rights naming mag-asawa na panagutin ng surrogate sa magiging kapabayaan nito sa dadalhin na sanggol. O kung magiging successful man o hindi ang surrogacy, walang pananagutan ng sinumang OB o kahit ang mismong ospital. Nakalagay nga rin na kailangan naming suportahan lahat ng mga kakailanganin ng surrogate mother, which is obviously yun naman talaga ang gagawin namin kahit hindi isa dito. Idagdag nyo rin na kapag pa-abort si Eleanor, we will sue her. Saad ni Hector na ikinagulat namin. Nang balingan ko si Eleanor, para tong tinakasan ng dugo sa biglaang pamumutla. Bakit naman naisip ni Hector na ipapalaglag ni Eleanor ang anak namin? Okay, Mr. Santillan, idadagdag ko po. Tila gulat at nauutal na sambit ng OB at ibinulik na rito ni Hector ang mga papel. Subalit, nagpaalam si Dr. Frances para saglit mag-print ng bagong karagdagan sa kasulatan at kasunduan. Nakaeki sa mga braso ni Hector habang pasulyap-sulyap sa akin kaya hindi na ako nakatiis na hindi magtanong sa kanya. Bakit mo naman naisip na ipapa-abort ni Eleanor baby natin? Tanong ko at kita ko ang pamimilog ng mga mata ni Eleanor. Kaya gantong yumuko para mag-iwas ng tingin sa amin. She looks uncomfortable. Iba ang sigurado, Elizabeth, sagot nito. Nakakabigla naman kasi ang lumalabas dyan sa bibig mo. Sad ko and he just smirked at me. Binalingan ko naman si Eleanor na ngayon na natili pa rin nakayuko. She's in deep thought. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Hector. Make sure kaya mong panindigan itong papasukin mo, Eleanor. Huwag mong susubukan na maging pabaya. You will see what will happen to you if you make a wrong move. Mapanindak na banta ni Hector. Oo naman. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Mag-iingat ako. Iingatan ko ang anak ninyo ni Elizabeth. Maya-maya, sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan nang magbukas ito at bumungad si Dr. Frances habang may hawak na papel. Lumapit ito agad sa amin at naupo sa swivel chair, sabay abot sa asawa ko kung saan nakasad na roon ang ipinadagdag ni Hector. So ano po, start na tayo? Tanong niya sa aming mag-asawa. Alright, ang surrogate mother lang naman po ang kailangan ko sa loob. You can wait here o hindi kaya po pwede kayong bumalik mamaya? Saglit lang po ba yan? Tanong ko. Mga 1 hour po ang procedure, then balik kayo after. Bumaling ako kay Hector. Tumango sa isa't isa, tsaka muli silang binalingan. Sige, balik na lang kami mamaya. Saad ko at tumingin sa gawin ni Eleanor na sobrang tahimik. Mukha itong balisa. Hinaplos ko ang braso niya na bahagya pa nitong ikinagulat. I smiled at her and he smiled back quickly with a nod. Kaagad na din naming lumabas ng klinik. Eleanor seems distracted nang sabihin mo ang tungkol sa pagpapa-abort. Puna ko rito. Walang masama sa sinabi ko, Elizabeth. Naninigurado lang ako para magdoble ingat siya. Kaya dapat mas lalo siyang matutukan. Pumayag ka nang sa atin manatili si Eleanor, at least makakasiguro tayong safe shot ang baby natin. Bantay natin ang bawat magiging galaw niya so mas magiging maingat siya.
Suggestion ko at kinasalubong lang ng dalawang kilay ni Hector. That's not a good idea na magsama-sama tayo sa isang bahay. You are aware of our past. Hindi magandang tingnan, Elizabeth. I respect you so don't push your idea. Sana naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Fine, matipid kong sagot. Pwede mo namang puntahan araw-araw si Eleanor sa condo niya to check on her. At bibisitahin ko rin siya minsan kapag may oras na ako, nakasama ka. Wag lang siya sa bahay tutuloy because it's very inappropriate. Saan nito ay kinangiti ko. Nagagalak ako dahil inaalala ngayon ni Hector kung anong po pwede kong maramdaman. Mukha namang naganda ang pagkikausapan namin nang mas magkalinawan kami at hindi na nangangapa sa isa't isa. He's showing respect to our marriage, even though I'm not asking for it, and he refused na manatili si Eleanor sa bahay dahil iniisip ito ngayon ang mararamdaman ko, and that makes my heart lighten.